Okay, extra video tayo ngayong araw. Mostly pag-uusapan natin yung Fed Reserve, basically yung interest rate at paano siya makaka-affect sa BTC. Okay, kasi ang aalabasan nito, eventually sa next year, pwede tayo maka-expect ng rate cut. Pero hindi pa nakaka-experience si BTC ng matinding rate cuts. Nagda-dump si BTC ngayon teka lang medyo ang laking dump na kaya nag-check rin ako ng wait lang ang laking dump na 1k. Teka ano to, ba't naka ganito to, candles. Mas muna tayo ng 1 hour. Oops, sorry. Teka lang naguguluhan ako ang laking dump nito Okay. Importanteng level to, 42k. So nag-break down tayo. Teka lang hindi ko in-expect na bigla magda-dump si BTC. May short kasi ako dito no. So okay, anyway, balik tayo dun sa interest rate. Hanapin natin interest rate. Nako, lakas ng bagsak ni BTC. 41.5. Teka lang napakalakas sa sell-off. Hindi pa natin masasabi kung ma-hold niya to. May some sort of support dito. So kailangan natin makita ito mag-close above. Kaso malakas ang sell-off sa ngayon. Delikado nagte-teleport si BTC no. So 42k area. Ito no, teka lang pupunta tayo doon sa pag-uusapan natin mamaya-maya. Tignan lang natin ano na ba, 9:30. Tignan natin sa 30 minutes. Kakaka-start na lang dito. Okay. High volume. Okay, medyo delikado si BTC. Masyadong malakas tong dump na to kumpara sa pump na to no. Okay. So mapapansin nyo parang parang kinakabahan ako kahit may short ako dito. Kasi talagang nakakaba to. At may potential na ayun yung magiging topic natin actually ngayong araw. Teka lang dun sa teka lang punta na tayo na interest rate. I-monitor ko yun sa Google Chrome ko no. Interest rate. Monthly, okay, naka-monthly na tayo. So eto, napapakita ko lang si BTC. Lalapag natin yung price scale. Si BTC nag-start na magkaroon ng BTC no. Nagkaroon tayo ng BTC nung wala tayong any interest rate. Basically 0.25 lang ang interest rate natin ng napakatagal from 2009 hanggang dito sa December 2015 o basically basta mag-end ng 2015 o baka 2016, start ng 2016. Then nagkakaroon tayo ng rate hikes. Then after ng potential na ano bang tawag dito, yung pandemic, kasi kailangan lagyan ng supply ng pera ang mga tao para basically makakuha ng pera agad-agad para sa medical supplies nila, para sa kung ano pa mga supplies nila. Kailangan magkaroon ng rate cut. So matinding rate cuts to no. At mapapansin natin doon din tayo nagkaroon ng COVID dump dito sa BTC. Pero maliit na dump siya no kumpara sa mga ganito kalalaki yan. Kaso naka regular chart tayo. Ito naka-regular tayo. So actually malaki to mga 70% dump to. 70 ba? O mga ganon. Around 70% dump yan. Okay? Basta mga ganon. 70 or 60% mga ganon yung dump ng COVID dump no. Titignan natin mamaya kasi
Pinag-uusapan natin yung interest rate sa ngayon at kung paano nakaka-affect siya sa BTC. So, ang rate cuts, ang experience natin nung bumagsak ang interest rates natin, nagkaroon tayo ng dump dito. Okay? Which is naman understandable naman kasi may pandemic rin naman, so baka hindi sa rate cuts ang nagpa-dump ng BTC dito. Pwedeng yun, no? Makikita natin yung top nito yung top nito, no? So ito for example, lagyan natin yung top niyan nito ng pump na to, top ng interest rate na to bago mag rate cut. Nag-rate cut, bumagsak ang price ni BTC. Okay? So tignan natin sa mas mahabang mga types of coins, or actually walang mas mahaba sa BTC. Basically, stock market tayo titingin. Kasi si BTC kumpara sa stock market, baby to. Sanggol to kumpara sa stock market. So, bubuksan natin si S&P 500. Okay? So, nakita natin, wala pa tayong experience sa BTC na nag-rate cut tayo maliban lang sa COVID dump. Dito, hindi pa tayo nagre-rate cut. Okay? So, ito pa lang ang experience ni BTC na type of rate cut at nakita natin nag-dump siya. Okay? So, lalagyan natin ng S&P 500. Ito. Yan. Oh, by the way nga pala, kaya natin pinag-uusapan to kasi si Kuya, medyo konting may galit ata siya, pero naiintindihan ko naman siya na alarming tong potential na rate cuts kasi, so ang sabi ni Kuya, ano nga ba yung mas importante, ito. So ang pinapoint out niya dito, every rate cuts daw, so after 3 to 6 months bullish, magkakaroon ng economic crisis. Ito ang keyword, economic crisis. Okay? Keyword yan, Kuya, wag mo na masyado magalit, tapos nag-ano ka pa, ang tawag dito, si Pablo Heman, di ka naman siya kilala. Pero kayo, bahala kayo, gusto nyo, check to, chill lang. Naiintindihan ko naman sinasabi mo dito, so like na kita, yan, like na rin to si Boss Steven. Okay, balik tayo. So, interesting yung sinasabi ni Kuya doon, ito. Interesting yung sinasabi ni Kuya, hindi ko alam kung paano basahin yung pangalan mo. So, kaya natin lalagyan ng extra ang video kasi actually, napansin ko rin. Ito na yung S&P 500, Ito ang S&P 500, itong orange na to. Itong blue na to, ito ang interest rate. So, meron tayo dito, rate pause, then rate cuts. Makikita natin, umpisa dito sa 2000s, hindi yung walang value yun, year 2000, okay? Year 2000 at year 2001 to, basically. After nating mag-rate cut, nag-dump din ang S&P 500. Anong meron? Ba't kaya tayo nagda-dump doon? So, tinignan ko, ano kaya meron dito sa exact dates nato, or exact years nato ng December, ng 2000 hanggang 2002 or 2003, mga ganyan. So, titingin tayo dito. So, 2001 ng March, ang dot-com bubble burst. Nagkaroon tayo ng recession. Okay? So, 8 months recession siya. So, basically, almost 1 year to, na nagkaroon ng recession dito sa mga area to. So, anong date nag-start? March 2001 hanggang November 2001. So, tignan natin. Zoom in tayo. Yan. 2001. Ito, March ng 2001. Basically, dito. So, alisin na natin itong isa. March ng 2001 hanggang November ng 2001. Nasaan yun? Ito, kung saan siya nag-die down ng mabilis na rate cut. Pero nagdadump pa rin si S&P 500. Okay? So, ito ang pinakamalaking
rate cuts, no? Ito ang pinakamalaking rate cuts. At ang ginawa, nagkaroon tayo ng recession. At doon tayo nag-dump ng matindi sa S&P 500. Sa BTC, hindi pa natin nakikita yon. First time makaka-experience ni BTC ng rate cuts. Okay? Ang pinaka first time niyang rate cut ay yung napakaliit na COVID dump lang na yon. Mapapakita ko yan mamaya. Okay? So, ang sumunod, nagkaroon ulit tayo ng, so alisin natin to ha. Alisin natin yan. Alisin natin yan. Sumunod, meron tayong rate pause ulit. Rate pause. Mula dito hanggang dito. Okay? At mapapansin natin, habang nagre-rate cut tayo, bumabagsak na naman si S&P 500. Doon siya nag-bottom out. Okay? So, anong meron dito sa date na to? Sa 2007 hanggang 2009. Tingnan natin. The Great Recession. Okay? 2007 hanggang 2009. Okay? Malalatong recession. 18 months to. So, almost 2 years. Tama ba? Hindi pa pala. Mga 1.5 year to, no? 1.5 year. Doon din siya bumagsak na matindi. At doon siya nag-bottom. Si S&P 500. After natin, okay? So, alam na natin, no? Na every rate cut, nagkakaroon siya ng dump sa S&P 500. Usog natin to the right. Yan. Pero, after natin, maging sustained ang interest rates natin, dun siya nagkakaroon ng pump. So, ito, no? Example. Ito ang COVID dump. Ito ang rate cuts nung COVID dump. Okay? Stable ulit. Mega pump. Okay? So, ano kaya may expect natin dito kung babase tayo sa history, kung babase tayo sa history, ano kaya mangyayari dito sa rate cuts na paparating kung kailan man dadating? O basically, sa 2024, magkakaroon tayo ng 3 rate cuts. Ano kaya mangyayari? Hindi natin sure. Okay? Pero sa history, every rate cuts, malalaking types of recession. Dot-com bubble to. Great Recession, dito sa area to, rate cuts yan. At COVID-19 recession, maliit na type of recession yan. Mini recession. Feb 2020 hanggang April 2020, 2 months lang to. 2 months. Kaya napakaliit na dump lang nito. Okay? So, babalik tayo ng BTC. Paano ko ba tatanggalin to nang hindi nagko-Control Z? Teka lang, Control Z ko lang to saglit ha. Hindi ko lang kung paano tanggalin tong yung chart ng S&P 500. Wait lang ha. Ayun. Okay. So, dagdagan natin ngayon ng BTC. So, andi dito ang COVID recession, no? Na 2 months lang. Pero, titignan natin dito. Nagkaroon tayo ng dump. Sign ng pag-dump dito sa napakaliit na rate cuts nito. Okay? Maliit na rate cuts to kumpara dito sa mga to, no? Yan. Pero nag-dump ang BTC dito ng ilang percent. Mga more than 50% yan. Okay? Malaking dump yun. Ngayon, first time ni BTC makaka-experience ng malaking type of rate cuts. Dito yung yung mga past rate cuts na ganito kalalaki, ganyan kalalaki. Anong gagawin kapag ganoon din kalaki? No? Na rate cuts. So, papasok yung yung idea natin na baka nga ito si Kuya, baka yung sinasabi niya dito, yung economic crisis talaga, hindi natin alam. Pero at least sa history, every rate cuts, nagkakaroon tayo ng recession. So, doon pa rin tayo sa area ng kung magre-recession ba tayo o hindi. No? Napakalakas na motor nun hindi natin alam. Kakalabasan, no? Pero at least sa history, ang sinasabi, every rate cuts, nagkakaroon tayo ng recession. At least, no?
So, 3 beses kasama doon yung COVID na napakaliit na type of recession, no? So, kuya, bati tayo ha. Chill ka lang sa pag-comment, no? Parang galit kasi at nag-advertise pa, no? Okay. Anyway, pero ano to, useful to, helpful to, no? Salamat sa comment mo, no? Kahit marami kang kinoment. Salamat. Okay. So, tignan natin to. Balik na tayo ng BTC. Index. Okay, ang dami kong drawing dito. Alisin natin to. Yan, inaayos ko lang yung chart ko saglit. Taka lang ha. Balik tayo ng may napindot ata ako. Logarithmic. Okay, balik tayo sa logarithmic. Okay, so ano kaya pwede natin ma-expect sa susunod na mga buwan, no? O actually basically next year, ano kaya ma-expect natin? Kapag ganong kalaki ito, no? Tignan natin kung gaano kalaki ito, no? At dito nag-umpisa ang rate cuts, no? So from dito sa taas up until dito, tama, 70% nga na dump. 70% dump, ha? Ano kaya mangyayari kapag mas malaking type of rate cuts? Hindi natin sure. At doon papasok yung idea natin na baka talagang actually meron tayong malaking A, B, C correction. Okay? Hindi natin sure, Hindi natin sure. Pero historically, every time na nagre-rate cut, either kasi ganito yan, kapag nagre-rate hike kasi at nagre-rate cut, kailangan saktong-sakto sa economy. So kapag kunwari nag-rate hike ka, pinapahina mo yung yung economy yung kinakalabasan, no? Gusto mo pahinain yung economy. Ang problema naman, kapag masyadong mahina ang economy, kailangan mo naman mag-rate cut. Kapag na-late ka mag-rate cut, so ang Fed, kapag na-late mag-rate cut, ang kakalabasan, recession. Okay? So nasa risk ng recession ang US ngayon kapag late mag-rate cut ang Fed. Ganon din naman kapag masyadong maaga nag-rate cut ang Fed, ang mangyayari, di tayo papasok ng recession, pero ang inflation pwedeng umangat ulit. At ganun pa rin, maghihirap pa rin ang mga tao. So, nasa siya, na butas ng karayom, kumbaga, no? Na mahirap ang trabaho ng Fed, ang masasabi ko, no? Kasi gusto nilang maayos ang ekonomiya, pero kailangan nila ng tamang timpla, as in yung parang yung food critic mo my god tongue, no? O basically kailangan perfecto yung timpla mo, no, ng pagkain o gano'n, ng kung ano ba tong pangit na analogy na to, pero basically kailangan maganda yung timpla ng rate cuts at tamang-tama pasok sa oras. Okay? Mahirap yun, masasabi ko. Mahirap. Kasi historically nag-rate cuts pero nagkaroon ng recession. Okay, marami pa tong mga recession na to, no? Kaso hindi na natin masyado pag-uusapan tong mga to kasi yung mas importante yung mga mas latest sa ngayon. Okay? Yan. Kasi almost wala naman, di natin kailangan yung data ng dati kasi BTC na tayo, no? Medyo nasa latest na tayo. So ang pinaka pwede natin i-compare sa ngayon yung mga mga 2007, 2009 hanggang ngayon, no, basically mga 2001 ng S&P 500, kasi ilang yung pwede nating pagkuha na ng data. Si BTC baby pa to, na mga bandang 2009 lang ata nag-start to, no? Wala pang 2009, no? O 2009 nga, mga ganon. So dito, ito yung sinasabi ko, no, na paulit-ulit ko sinasabi. Maraming beses nagkaroon ng panibagong, or more like maraming beses nagkaroon ng first times si BTC, no, first times. Para siyang 18-year-old na babae na nagkaroon ng first love. Sorry, pangit ng ng analogy. Sorry. Medyo inappropriate. Basically doon magkakaroon ng maraming first time si BTC, no, na kung sa Romans, first kiss,
falling in love, mga ganon, at first breakup, mga ganon, malalang masasakit na sa damdamin. Okay? So, papakita lang natin sa weekly, no? For example, ang 200 MA natin dyan ay yung puti. Okay? Ang puti, no? Ito yung puti, ha? So, napakapangit ang analogy ko. Pagpasensya nyo na. So, pero naintindihan nyo naman na siguro, no? Pero anyway, eto, no? Nagkaroon tayo ng week down. Then, bumalik lang tayo sa taas. So, sumunod, COVID dump, nagkaroon tayo ng week down, pero bumalik lang sa taas. Pero ngayong cycle na to, nag-push down tayo, nasa ilalim tayo ng napakatagal. Hindi natin ginawa yun sa 2019, hindi rin natin ginawa yun dito sa last bull cycle na to or last bear market na to, no? Hindi rin natin ginawa yun. Napaka-iksi lang yan, no? Bounce agad. Okay? Ito, bounce agad. Pero dito, first time to. Okay? So, hindi meaning na first time baka na hindi siya magpapump. Pwedeng magpump yan. Hindi natin sure. At magkakaroon tayo ng potential na bullish cross dito, no? Yan, bullish cross. Possible. Pero, hindi, isang beses pa lang wala pa tayong experience na nag-bullish nag-bullish cross. Wala pa tayong experience dito, nag-bullish cross tayo dito. Wala tayo dito. Hindi rin to nag-bearish cross. Wala rin tayo dito. Itong yung dilaw tsaka puti, dilaw yung 50 MA na weekly. Ito ang 200 MA na weekly, okay? So wala tayong first time na nag-bearish cross tayo dito. Wala tayong first time na nag-bearish cross tayo dito. Ang first time na nangyari yon, alisin lang natin itong mga drawing natin, yan. Para makita natin mas lalo, ito first time nag-bearish cross at mukhang first time magbo-bullish cross. So ano kaya ang reaction ng market sa mga ganitong klaseng first time ni BTC? Hindi natin sure. Okay? Isa pa. Meron na naman first time si BTC. Okay? So, for example, ito, no, meron tayong unang market cycle, bullish market cycle. Yan. At nagkaroon tayo ng pangalawang bullish market cycle dito. Nag-dump tayo, napakalayo natin sa ATH. Okay? Goods yun, goods. Napakalayo. Sumunod dito. ATH, nag-pump tayo sa panibagong ATH. Nag-dump tayo, napakalayo natin sa previous ATH. Okay? Ang sumunod, ito, ang ATH na to, no? ATH, pero may kakaiba dito. First time tayo pumasok sa loob ng ATH na to. Okay? First time tayo pumasok sa loob. Ilalim pa talaga to actually. At ano kaya meaning nun sa galaw na BTC, no? Hindi natin alam. Kasi first time yan. Wala tayong pagkukumparahan, no? So kung sabihin natin, andi dito tayo sa mga area to, ang pinaka maiisip or dito sa mga area to, ang pinaka maiisip natin, hindi tayo ang pagkukumparahan natin, hindi tayo bumagsak below dito or hindi tayo bumalik dito sa mga ATH na to. So, ang may expect natin sa susunod, hindi dapat tayo babalik. Oops, naglalag ako. Hindi tayo babalik dito sa mga area to. No? Makikita rin natin, ang expectation natin nasa above 200 MA tayo. Nasa above 200 MA din tayo. So, etong dalawang cycle na to, itong bullish, bearish cycle, at itong isa pang cycle na to, bullish bearish cycle na to, masasabi natin comparable, no? Marami silang ano ba kabaliktaran ng pagkakaiba? Marami silang same, di ko alam yung Tagalog, no? Ang hina ako na magtagalog, puro English na lang kasi yung hinaano ko eh. Pero anyway, marami silang same concepts, same characteristics, no? Dito sa itong bull bear na to, okay? Pero dito, kaya mahirap i-compare to sa mga previous cycles. Sa mga previous cycles na ganito, tsaka sa mga previous cycles na to, kasi maraming first time dito. Okay? So gusto ko lang maging aware kayo doon, no? Na maraming first time si BTC at magkakaroon siya ng potential first time sa paparating na rate cuts next year. Okay? So, yun lang gusto ko gusto ko maging aware kayo. Maraming first time si BTC.
So ang mga fractal trading, sabihin natin, may fractal trading na gagawin nila, bars pattern, ganito, kunwari, na ganyan. Tapos ganito raw ang gagawin ni BTC, magpapump ng ganyan, then magdadump. Pwede naman, pero masasabi ko kasi, no, medyo hindi siya parehas. Medyo hindi siya parehas. So, for example, dito, bars pattern, sabihin natin, mula dito hanggang dito. Yan, 5 waves. So, tignan natin. Ganyan. So, ang sinasabi, mga bandang ATH daw, dito, medyo hindi siya exactly the same, no? Hindi siya exactly the same. Nakalabas na pwedeng ibagsak natin na ganyan at baka dito na rin siya mag-reject. Okay? Hindi natin alam, ha? So, ang point ko lang, mga fractal trading medyo dito sa mga area to medyo iba, or sabihin natin yung comparison netong pump and dump na to, basically yung bull market at bear market na ito, pwedeng hindi comparable dito sa mga galaw na to, okay? So marami ding beses na gano'n, no, nag-flash ng bottom ang mga iba't ibang klaseng indicators like Pi cycle. Si Pi cycle dito nag-flash ng bottom pero nag-lower low pa. Sa mga previous cycles, nagpa-flash siya mismo dun sa bottom, no? Wala nga lang ako data. Check ba natin yan? Pi cycle. Ito kaya. Bawal. Basic trades lang ako eh. Teka lang, magbura tayo ng ano. Burin natin si volume. Pi cycle. Di ako makapag-type high and low or top indicator. High and low siguro. Ayaw talaga eh, no? Ito kaya. Hindi pwede. Baka si RSI yung problema ko. Baka si RSI problema ko. RSI, mamaya ka na. Paano ko ba i-close ito? Pagpasensya na. Teka lang, Pi cycle. Itong high and low. Ano to? Ayun, si Pi cycle low. Dito raw ang Pi cycle low. Okay, pero nag-lower low pa tayo dito. Tignan natin dito. Pi cycle low, exactly dun sa low. Okay? Dito sa 2018 area, no? 2019 area. Dito, nagbigay dito, pero nag-lower low tayo dito. So, medyo first time yon. Tignan natin dito kung meron pa ba dito. Perfect naman to, no? Medyo may lower low tayo dito, pero double bottom to. No? Double bottom to at barely walang dump dito sa mga parts nato, no? Or walang ano ba tawag dito, yung lower low na matindi, no? So mapapansin natin, no, ang dami pa lang data nito, no? Third halving dito. Pi cycle high. Ito ang sinasabing Pi cycle high, pero meron tayong higher high. Ito exact Pi cycle high. So maraming first times yan, si BTC na ito, for example, Pi cycle high, nagkaroon pa tayo ng higher high dito, no? So maganda ng indicator na ito, So pwede tayo maka-expect ng ng mga ganitong dates, no? Saan natin paparating. So ewan ko lang, pero anyway, alisin na natin to. Ay lang yung point ko, maraming first time si BTC. Parang first time ma-in love, no? At potentially mag-break up din. So ay siguro update natin. Tignan natin ang 4 hours actually 1 hour, kasi nag-dump ng matindi si BTC, no? Ang laking wick nito, no? Ano kaya nangyayari sa BTC, no? Ang laking wick. So maganda pa to. Bullish pa naman to. Naglalag kasi ako, no? Yan. Bullish pa naman yan. At meron pa tayo ditong maliit na resistance. Support. Okay, goods pa. At mukhang medyo bullish ata to, no? Tignan nga natin ang volume. Tinanggal ko pala si volume. Balik natin si volume. Volume at si RSI. Yan. Bago si RSI, meron ng mga ganito, mga okay. So tignan natin si volume. Medyo matinding dump to, pero binili agad, no? Tignan natin sa 15 minutes. Mabilis lang.
mas malaki ang volume ng wick down na to, no? So nag-pump siya agad, no? So ano kaya meron, bakit kaya siya nag-dump na ganito? Pero mapapansin natin dito, nagkakaroon to ng ano, ng some sort of bearish market structure sa ngayon. At least sa shorter time frame, meron na tayong high, meron tayong low, meron tayong some sort of lower high, meron tayong lower low. So meron tayong maliit na bearish market structure dito. So possible na safe na ang ano ko, ang short ko dito. Hindi ko lang alam, baka bigla mag mega pump to kasi napaka-volatile na ito. Napaka-volatile, pero dito sa structure na to, medyo bullish pa to. Meron tayong high, higher low, higher high, higher low pa rin to. Pero nag-overlap tayo dito, no? So medyo kailangan natin magdalawang isip dyan. Kapag sabihin natin nagpo-push up to ng matindi, dapat hindi tayo masyado nag-overlap dito sa mga area to, no? Yan, nag-overlap. So isang indication na may parang some sort of weakness sa ngayon dito. So congrats, no, kung nakapag-short kayo dito banda. Yan, kapag nakapag-short kayo banda dito at naabutan nyo to habang nag-explain ako ng interest rate, no, at yung mga rate cuts. At kung sabihin natin dito kayo nag-take profit, goods na yan, no, masasabi ko. Hindi nga lang ako nakapag-take profit kasi gumagawa ako ng video. So ayun, siguro update natin Ingles Trades, at masasabi ko dito sa mga area to, abangan lang natin to, no, medyo volatile to. So masasabi ko, di ako magte-trade dito sa mga area to, baka i-hodl ko muna yung short ko. At magkakaroon naman tayo ng since sa break natin, magkakaroon tayo ng some sort of resistance dyan. So ito ang next na aabangan natin. Itong maliit na resistance na to, kapag nag-breakout na naman dito, potentially baka mag-pump, no? Pero pag hindi, burin lang natin to. Yan, tsaka to. Kapag hindi, pwede tayo maka-expect ng continuation to the downside. So mapapansin natin, meron tayong big up dito. Pwede tayo mag-dump nito, i-feel tong weak na to, no? Baka ay lang gawin ng BTC sa ngayon, or baka mag-lower low. Di natin masasabi. Pero ito siguro update natin sa extra video na to, at ingat trades, GG's boys.